thank you sa mga nag-share din ng ating live stream, no. Okay, let's start decimal. So, decimals are the numbers that have fractional part represented with the digits after the decimal point. For example, in the number 3.14, the after the decimal point is 14. Fraction part, commonly seen every day. So, ginagamit yan sa money, measurement, and calculations, no? Gumagamit tayo ng decimal kasi usually hindi naman sakto yung ating mga nako-compute, tama ba? So, kaya kailangan natin decimal. Usually, counterpart ni decimal is fraction, no? Pag hindi natin dinidivide ng sakto, ginagawa natin fraction, no? Pagka gusto natin yung sakto talaga, as in may decimal, yung kaya natin ma-compute, decimal tayo, no? So, decimals can be added, subtracted, multiplied, and divided just like whole numbers, but the decimal point must be handled carefully during the operation to ensure accuracy. Thank you po sa nag-follow, Ma'am Bella, Sir James, and Sir Ivan. No? Follow lang po ay nagla-share. Pwede na po kayo mag-send ng gifts, ano? Dito tayo ngayon, decimals. Ano lang tayo ngayon? Subtraction and addition. Kasi yung multiplication nito is something kakaiba. Tama ba? So, addition and subtraction lang muna tayo ngayon. May word problem din naman tayo dito, no? Baka ma-encounter ng inyong mga kids, no? Okay? Let's start, no? Addition of decimals. So, sabi dito, sa unang problem natin, problem number 1 is ito yun, no? Number 1. 2.3 plus 6.5. Pagka ganito, hindi natin siya ina-add ng ganyan. Tama ba? Kasi kung gaganitohin natin yan, nakakalito, no? So, ginagawa natin, lagi tayong inaayos natin siya into pababa, no? Pag ganon. Ano ba tawag doon? Pababa. Pahalang is pagilid, no? So, ganito. Thank you sa mga nag-follow po, no? So, gawin natin is pababa, 2.3, 6.5. Ang ginagawa natin dito para mag-a-add, hindi tayo, kung sa addition ng whole numbers is, pinagtatapat natin yung ones digit, dito, pinagtatapat natin yung decimal. Okay? Pagtapat mo yung decimal point, no? Tsaka tayo mag-a-add. No? Thank you po sa mga nanonood sa atin, no? 3 plus 5, yun ay 8. Okay? And then, kopyahin mo yung decimal, isa lang, ganyan. Oh. Kasi ito naman yung whole number. 2 plus 6, yun ay 8. Okay? So, meron agad tayo, mabilis lang, di ba? Thank you sa pag-follow po. Pa-follow lang po, no? 4.7 plus 4.3. Ganun ulit yung gagawin natin, no? Ipagtatapat mo lang yung dalawang decimal. Okay? So, 7 plus 3, yun ay 10. No? So, pag ganon, ginagawa natin is nag-carry tayo. No? So, 10, tapos i-carry mo dito sa taas. So, sila na yung magkakahilera. Copyin mo yung decimal, okay? And then, 1 plus 4 plus 4, yun ay 9. Okay? Thank you po. And then, dito naman, sa number 3, 7.1 plus 8.9. Oh, ganun pa rin ang gagawin natin. Pagtatapat mo lang sila, kailangan tapat yung decimal point. Okay? So, 1 plus 9, ganun pa din, 10. Kikarry 1 natin, 1 plus 7 plus 8, yun ay ilan? 16? Tapos, copy mo yung decimal, kailangan nandoon din. Okay? So, next. 3.14 plus 6.23. So, dito naman is, nagkaroon na tayo ng 2 decimal places na yung pinag-a-add natin, no? So, 3.14. Thank you po sa nagpa-follow. No, maraming salamat po, nagla-like. Na-appreciate ko po lahat yan. Okay? Susulat mo ganun pa din, no? So, ipagtapat mo pa din yung ating mga decimal point. Okay? Kahit ilang numbers pa yan, no? So, kailangan magkakatapat yung ating mga decimal point. Okay? So, addition tayo. 4 plus 3, yun ay 7. 1 plus 2, yun ay 3. Tapos, ilagay mo yung decimal point dito. And then, 3 plus 6, yun ay 9. So, meron na tayong sagot, no? So, meron tayong sagot natin. Next, 7.23 plus 8.12. So, 3 plus 2, no? Kailangan magkatapat pa rin yung decimal, ay yung pinaka-rule natin dito. 3 plus 2, yan ay 5. 2 plus 1 ay yun ay 3, tapos decimal.
Okay, 7 plus 8 yun ay 15. Okay, next. Dito naman, 2.84 plus 8.98. Okay, pagtapatin natin, no, ganito talaga yung ating standard procedure dito. And then, add na natin. And then, i-apply natin yung rules natin. Basic lang yung sa grade 8, ang hirap, need mo pa sa 2 solution para ma-answeran minsan mamaya, meron pa tayo dito, no? Meron pa tayong multiplication. Okay? Kaso, multiplication, word problem, no? Okay? 4 plus 8, yun ay 12. And then, lalagyan mo dito ng 1. 1 plus 8 plus 9, yun ay 18. And then, ito, ilagay mo dito, tas 1. Okay, so, 1 plus 2 plus 8, yun ay 11. So, 11.82. No? Next. So, meron na tayo ditong... Uy, bumalik. Dito naman, ganun pa din, no? Mapapansin mo dito 1 decimal, dito naman 2 decimal. Okay? So, ang gagawin natin is 2.23.1. Same pa din yung gagawin natin. Yung decimal point, itatapat mo dyan. Kailangan magkatapat yung decimal nila. And then, 56, yun nandito, and then 24. Add mo lang, no? Add ka lang. Okay? So, 6. 1 plus 5 yun ay 6 din. Tapos, decimal point ka dito. And then, 3 plus 4 yan ay 7. 2 plus 2 yun ay 4. Okay? So, madali pa lang siya, no? Actually, basic lang siya. Dito din, ganun pa din. Ito, dalawa yung decimal point. Dito naman isa. Isusulat lang natin siya ng pababa. No? 23. Tapos yung decimal, katapat pa din. Magkakataon na wala siyang katapat, no? Pero mag-a-add ka pa din, no? 6. 4 plus 1 yun ay 5. And then 7 plus 3 yun ay 10. So i-carry mo siya dito and then magiging 30.6. Okay? 30.56, no? Next, ganun pa din. 7.62 daw plus 67. Itapat mo pa din yung decimal. Yun lang yung kailangan natin dito. Okay? Itatapat natin. 2 plus 9, yun ay 11. Lagyan mo dito ng 1. And then 1 plus 6 plus 8, yun ay ilan? Yun ay 15. Tapos copy mo yung decimal kung nasaan nakaharap doon din. Then i-carry 1 mo kasi may carry 1 tayong. So, 1 plus 7 plus 7, yun ay 15. Then i-carry mo siya dito, yun ay magiging 75.51. Yun yung ating sagot dito. No? Thank you po sa mga nagla-like and nagpo-follow sa atin. Ano? Next. Ito, 3 digit na. So, tatlong numbers na. Tapos, magkakaiba pa yan dami ng decimal places. So, ang gagawin natin doon, ganun pa din, no? Pagsasama-samahin pa din natin. Thank you po sa mga nagpo-follow, no? So, 98. Sulat mo lang siya ng pababa. So, ito, di ba? Dito, 2 decimal. Dito naman, 3. Huwag ka malilito doon. Kasi pag nalito ka, mangyayari doon, mawawala ka sa mawawala yung decimal place. So, kailangan itapat mo lang siya. Dito, tinan mo, 3. So, yung decimal point, itapat mo sa kanya. Tapos, 3, 7, and 8. Tapos, yung 1 dito mo ilagay. So, kung mapapansin mo, yung decimal, pinagpapantay-pantay natin, di ba? Next, dito naman. Ito. So, 3. Tapat mo lang din. 6, 3, and 7. Tapos, 0.43. Okay? Thank you po sa mga nagpo-follow sa atin. And then, itatapat mo siyang ganyan. Okay? So, pwede na tayo mag-add ngayon. Lahat yan, pagsasabay-sabay natin i-add, no? So, 8. Ito, walang katapat si 8, no? Ibaba mo lang siya. Dito, ito magkakatapat. 8 plus 7, yun ay 15. Plus 3, yun ay 18. So, yung 8, tapos magki-carry 1 tayo kung naalala nyo yung addition natin, no? So, 1 plus 2, yun ay 3. Plus 3, 6. Plus 4, yun ay 10, no? So, 0. Tapos, kopyahin mo na dito yung decimal point, tapos lagyan mo dito yung 1. Okay? The 1 plus 8, yun ay 9 plus 1, 10. Plus 6, yun ay 16. And then, i-carry mo siya dito, kagaya ng ano natin, is 1 plus 9 plus 3, yun ay 13. Okay? And then, 1. Tapos, magiging 8 na. So, ang sagot natin, yung final answer natin, 836.088. Okay? So, ang rule lang natin lagi is kailangan, pagpapantay-pantayin natin.
yung decimal point. And then, pwede na tayo mag-proceed sa addition. Ulit, dito naman, next item. 3.2 daw, ito yun, plus 5.6, tapat mo lang, no? And then, 7.8, 78.4 pala. Okay? And then, 3.4, ang dami pala nito nilagay ko, Tapos yung dulo, 3 digit, no? So, 3, 4, 3, tapos 23. Okay? So, ito na yung hinanap kanina ni notification, no? Ito na siya. Okay? Pantay-pantay lang yung decimal, no? Okay? Kasi dyan, pag hindi pantay-pantayan, magugulo yung addition natin. Okay? So, 3, wala siyang katapat, ibaba mo lang siya. Dito naman, 2 plus 6 yun ay 8, plus 4 magiging 12, plus 4 ulit magiging 16, plus 2 magiging 18. 18 nga ba? Yes, 18. So, lagay mo rito yung 8, and then i-carry mo dito yung 1. So, 1 plus 3 plus 5 yun ay 9, plus 8 yun ay 17, 20, 23. Then, carry 2. 2 plus 7 plus 4 yun ay ilan? 2 plus 7, 9, plus 3, 13. And then 1, and then magiging 4. Okay? So, yung decimal place, kung saan siya nakatapat, doon pa din. 433.80. So, anong pinaka-rule lang natin dito? Tatapat natin yung mga decimal point. Kahit ilan pa yan. Okay? Dito na tayo, next natin sa topic is yung subtraction of decimal. So, subtraction of decimal, ganun pa din yung rule natin. Ipapagpantay-pantay lang natin yung mga decimal point pa din, and then tsaka tayo magpuproceed sa rules ng subtraction, which is naturo na natin last time, no? Na-master na natin. So, testing natin. 4.5 minus 2.4. Okay? So, 4.5 minus 2.4 yun ay, ito na, pagtapat mo muna, no? 5 minus 4 yun ay 1. Tapos copyhin mo yung decimal dito, no? So, 4 minus 2 yun ay 2. So, sagot natin is 2.1. No? Napakadali lang, no? Okay? May mic ba? Meron. Okay, next. 9.8 minus 4.2. 9.8 minus 4.2. Palagi lang ganun yung ginagawa natin, ha? Pinagbababa natin. So, tapos, itatapat natin yung mga decimal, no? 8 minus 2 yun ay 6. Copy mo yung decimal, and then 9 minus 4 yun ay 5. So, ayun yung ating sagot, no? So, madali lang siya, no? Ito naman, 6.2 minus 1.2. Okay? 2 minus 2, magkatapat na ulit yung decimal natin, pwede na tayong mag-minus. 2 minus 2 yun ay 0. Copy mo yung decimal, 6 minus 1 yun ay 5. No, napakadali lang, no? Basic. Next, ito na, medyo challenging to. Okay, so 5.6 minus 4.65. Okay. So ngayon, magma-minus tayo. Okay? Dito wala siya. No, wala siya. Paano tayo magma-minus? Wala 'yan. So, ang ginagawa natin diyan, nag-a-add tayo ng 0. Okay, ito yung medyo komplikado dito. Maglalagay ka ng 0 diyan. Okay, hindi mo siya bastang pwedeng ibaba yung 5. Mali 'yon. No, kailangan maglalagay tayo ng 0 diyan. Okay, so 0 minus 5 hindi pwede. Magbabaro ka dito ng isa, magiging 5 na lang siya. Ito magiging 10. 1.5. Oy, 'yun, may sagot si Milkfish 16, no? So 10 minus, ang sagot niya is 1.5. Tingnan natin. 10 minus 5 yun ay 5. And then ito naman is magbabaro tayo kasi 5 minus 6 hindi pwede, no? So ang gagawin natin, magiging 4 to, ito magiging 15. Okay, so 15 minus 6 yun ay 9. And then kakopyahin natin yung decimal, and then 4 minus 4 yun ay 0. No? So 0.95 yung ating sagot. Okay. Next. Dito na, 4.45 minus 3.45. MB, ano sabi ng MB?
Okay, next. Ganito, magkakatapat na yung decimal, pwede na ulit tayo mag-minus. 5 minus 5, yun ay 0. 4 is 0. Then yung decimal, and then 4 minus 3, yun ay 1. So, ito madali lang. No, saktong 1 yung sagot natin. Ito naman, 4.53 minus 2.35. Okay? Ngayon, i-apply natin yung rules, no? Kailangan magkatapat yung decimal, no? So, 3 minus 5, yun ay hindi pwede. So, magbabaro tayo. Ito magiging 13, ito magiging 4 na lang. Kasi nagpahiram siya ng isa. Okay, so 13 minus 5, yun ay 8. And then 4 minus 3, yun ay 1. And then 4 minus 2, yun, copyin mo muna yung decimal. 4 minus 2, yun ay magiging 2. Okay? So, ganun lang siya, ano? Dali lang. Next. Dito naman, testing natin. Ano na tayo? 2 digit, tapos may decimal na isa, tapos ito naman 2 digit na may decimal. So, ganun pa din, 4.3, 2, and then 34.24. Okay, so, dito, gagawin ulit natin yung ginawa natin kanina. Wala tayong katapat dito, lagyan mo siya ng 0. Hindi mo siya pwedeng ibaba yung 4. No, mali yun. So, kailangan pahiramin mo siya. No? Thank you po sa nag-follow, Rinspolz. No? Rinspolz. Okay, so, ito magiging 10. Ito magiging 1. So, 10 minus 4 yun ay magiging 6. Ito naman, 1 minus 2 hindi pwede. No? So, pahiramin natin siya mula dito sa kabila. So, 11 minus 2 yun ay magiging 9. Ito magiging point. Okay, so, 3 minus 4, hindi pwede. So, pahiramin natin siya. Magiging 13 na, no? 13. 12 pala. Tama ba? 12? Magiging 12, no? So, magiging sagot natin doon is ilan? Magiging 8, no? Okay, paano naman natin malalaman kung tama ba yung sagot natin? Testingin natin, no? I-add natin yung ito. Kasi medyo alanganin, kunyari, no? Alanganin ka, kunyari. Paano ka mag-check? Ganito gawin mo. Ay, mali. I-add mo, pabalik ito pala. Add mo to pabalik, no? So, 8.96 plus, ano yan? 34.24. Tama ba? 34.24. Ang sagot natin is, ayan, testing. 4 plus 6 yun ay 10. Babalik ka dito. And then 1 plus 2 plus 3 magiging 12. And then 1 magiging, ilan yan? 3. And then magiging 420. No? So ito, nakabalik tayo dun sa ating sagot. Thank you po Ma'am Ceci sa pag-share ng ating live. No? So, next, balik na tayo dito. Ganun yung checking, no? Yung answer natin is pwede natin i-add dito para maibalik natin doon sa, anong tawag natin dyan? Recall muna tayo. Ito ay minuend. Ito naman is subtrahend. Okay? Kung naalala nyo yung ating lecture dun sa subtraction. No? So, next. Ano naman tawag natin dito? Yan ay difference. Difference yung sagot. Ano yung tawag? Okay? So, 23.8 minus 12.45, yun ay pagkatapat-tapatin lang natin yung decimal, no? Kagaya dito, magkatapat na. And then, dito, wala ulit siya. Pahiramin mo siya ng 0. Lalagyan natin siya ng 0, no? So, 0 minus 5, ilan yun? Hindi pwede, no? So, papahiramin mo siya, no? Dito 7, ito magiging 10 na siya. So, 10 minus 5, yun ay 5, no? So, dito 7 na siya ngayon, minus 4 magiging 3 na lang, no? So, tapos decimal point, kopyahin mo. Then, dito na tayo. 3 minus 2, yun ay 1. 2 minus 1, yun ay 1. So, 11.35. Ayun na yung ating sagot. Next. Okay? 76.34 minus 56.76, ganito lang yan. Sulat mo pa rin siya na nakapababa. Then 56.76. Okay, so
Magkatapat na yung decimal, yun yung ating unang laging ginagawa, pinagtatapat natin, and then tsaka tayo magpo-proceed sa subtraction, no? So 4 minus 6 hindi pwede. So ang gagawin natin, papahiramin natin siya mula dito, magiging 14 na siya. Okay, tawag doon borrow, no? Pinaka-importante dito sa is borrow. Kailangan alam natin yung concept ng borrow, no? Yung pagpapahiram ng katabi. So 14 minus 6 pwede na yon, no? Makakuha na tayo ng 8 diyan. And then 2 minus 7 hindi pwede, no? Magbaborrow ka dito, magiging 5 na lang to, magiging 12 naman. Anong grade po yung subtraction ng decimal? Siguro mga grade 3. Feeling ko lang, grade 3 ba? O grade 2. Pero yung word problem hanggang college. Okay? So kailangan alam natin yung basic nito, no? Lahat ng tinuturo ko dito nagagamit hanggang college. Paano ko alam? Kasi nagtuturo ko sa review center. Okay? So 12 minus 7 yun ay 5. And then may point ka dito. And then 5 minus 6 hindi pwede, papahiramin mo siya. 15 minus 6 ilan yan? Magiging 9. And then 6 minus 5 yun ay magiging 1, no? So 19 point. Thank you po sa nagpa-follow, no? Ay, hindi pwede sabihin yung pangalan. Mada. Yan, basta Mada yung thank you po sa nag-follow, no? And then 19.58 ay sagot natin. So, last give tayo dito. Masyadong madami to. Testingin natin kung kaya ba to. Ayusin lang natin ng onti yung ating. So, testing. Okay. So, 234.5 minus 65.23. No, so 234 minus 65. May 0.5 pala. 23. Okay? So, testing natin. Magkatapat na ba? Dapat nandito. Pero okay na rin yan. Magkatapat naman. So, eto, hindi pwede. Kailangan lalagyan mo sa 0. Okay? So, 0 minus 3, hindi pwede. Pahiramin mo siya. No? 10 minus 3, 7. Ito, magiging 4 na lang. Thank you po sa nag-follow, Azo. So, 4 minus 2, yun ay magiging no, naging 4 na lang siya kasi pinahiram na siya, no? Nag-borrow tayo, borrow. 4 minus 2 yun na magiging 2. Tapos decimal point, itapat mo. Ito yun, dapat nandito eh. Okay, nasug ko lang ng onte. Magkatapat naman yung number, no? So, 4 minus 5, hindi pwede. Pahiramin mo siya. 14 minus 5 yun ay 9. Pwede na siya, di ba? And then, ito magiging 2 na lang kasi nagpahiram siya eh. No? And then, 12. 12 minus 6, pwede na yon, 6 yun. And then, ibaba mo na yung 1 kasi wala nang magmaminus sa kanya. Okay, so 169.27 yung ating sagot. So, ganun pa lang, no? Kahit 3 digit yan, no? 3 digit. Sige, pagtapat-tapatin mo lang siya. Ang importante is magkatapat yung decimal. Kasi dun mo malolocate, no? Pagtapatin mo. Ayan, oh. Diba? Pag magkatapat na, pwede ka na. Dumiretso dun, no? So, 7 minus 3, yun ay 4. And then, itong decimal, dito na lang siya. And then, 6 minus 5, yun ay 1. And then, 3 minus 4, hindi pwede. Hiram ka. Magiging 13. Minus 4, yun ay magiging 9. And then, 3 minus 3, yun ay 0. Huwag na natin isulat dahil walang ganong number. Ay, ito na yung ating sagot. 91.4. Last given tayo dito, pero meron tayong word problems. Yung word problem is, yun yung mas na-enjoy ko. Kasi, usually, nalilito tayo doon pag word problem na siya. Ganito kasi madali lang, no? Diretso lang natin siya, no? So, 934.54 534.34. So, kung magkakatapat na sila, pwede na ulit tayo mag-minus, no? 4 minus 4, 0. 5 minus 3, magiging 2. Tapat, lagyan mo na dito yung decimal. Then, 4 minus 4, 0. 3 minus 3, 0. 9 minus 5, yun ay. Sagot natin is 400.20. Okay? So, ayun yung ating mga hindi word problem. Let's go to word problems. So, word problems naman, Mia bought a book for 125.75 and a notebook for 56.90. How much did he spend in total? No, so ito pinaghalong addition and subtraction tong mga word problems na to, no.
So, sabi niya, bumili daw si Mia, no, ng book. No? And then, how much? Okay, turuan ko kayo pa paano magsagot nito, no? Pag sinabi sa inyo ng teacher nyo na, what is asked in the problem, ito lang yun, no? Pag sinabi mo how much, okay, pwede mong isagot dyan. Kasi pag how many, ang sagot natin doon is number of. Pag how much, ang sagot natin dyan is amount, no? Amount, Mia spend, amount or money, amount, what did she ask? Amount of money ba yan? Basta amount yung simula niyan eh. Mia spend in total. No? So, anong gagamitin natin na operation? Ang gagawin natin na operation is addition, no? Kasi ito, bumili daw siya ng book, bumili rin siya ng notebook. So, pag-add lang natin. No? So, 125.75 and then 56.90. Yun ay 5. Pag-add mo na, no? Magkatapat pa rin yung decimal, no? So, 5, 0, yun ay 5. And then, addition, no? So 7 plus 9 magiging 6, 16 yan, no? Okay. Mag-ano tayo? Carry. Yung kanina sa subtraction, borrow, ito carry. 1 plus 5 plus 6 yan ay 12. And then 1 plus 2 plus 5 yun ay 8. And then itong 1 wala na siyang katapat, ibaba mo na. Okay? So ang sagot natin is 182.65, yun ay nakapeso. So ayun yung ginastos niya. Next. Jake had 500 pesos. He spent 123.50 on groceries and 89 pesos 0.75 on a taxi ride. How much money does he have left? Now, ito combination to ng addition and subtraction. So, testing natin. Si Jake daw, yung given natin, no? Si Jake 500 pesos. Okay? Ano ba tinatanong? How much money? Pag how much, sabi nga natin, amount of money. Pwede natin sabihin yan, amount of money. Okay? Jake left, no? Yung natira sa kanya kay Jake, no? So, meron siya 500. And then, ano binili niya? Spend on groceries. Ito yon 123 and 50 centavos, no? And then, 89.75 centavos. Yun naman yung sa pamasahe niya. Parang nag-ride siya, no? So, sabi ni MK, 284.7 na ba? Let's check that, no? So, ang gawin natin is, ipag-add muna natin to kasi ito yung gastos niya, no? 123.5. And then, itapat ulit natin kagaya ng ginagawa natin, no? Okay? Addition muna tayo kasi pagpaano natin yung pera, eh, diba? So, 5, ibababa mo lang yan. 5 plus 7, magiging 12. Carry 1 mo, 1, 3 plus 9, yan ay 13. Thank you po sa pag-like. No? Dagdagan natin dito ng 1 kasi carry 1 tayo, tama ba? And then, 1, 2, 8, yan ay 11. Okay mo siya. Magiging, thank you sa pag-follow, Ma'am Lilibet. No? So, 1 plus 1, yan magiging 2. 2, 1, 3. Ito na yung kanyang expenses. No? So, ito na ba yung kailangan natin? Hindi pa. Kasi ang kailangan natin malaman is kung magkano natira sa kanya. So, ito, 500, maminusan natin ito. Okay? So, thank you po, Ma'am Chelimer. So, 500 minus 213.25. No? So, wala itong decimal. So, ang pinagtapat na lang natin yung ating mga ones digit. No? Itapat mo rin dito yung decimal. So, ngayon, ang gagawin natin, magmaminus na tayo. Ang problema, wala tayong maminusan dito. So, ang gagawin natin, ilalagyan natin siya ng mga 0. Ay, gets ba? So, minusan na natin. 0 minus 5, hindi pwede. Hindi siya makakapag-minus. Pwede ba siya mag-borrow dito? Hindi. Pwede ba siya mag-borrow dito? Hindi. Pwede ba dito? Hindi din. So, ang gagawin natin, itong si 5, ang kailangan magpa-borrow sa kanyang mga 0, 0, 0. No? So, ang gagawin natin, magiging 4 na lang siya.
Tapos ito, magiging 10. Pero dahil ipapahiram niya dito, magiging 9 na lang siya. Tapos ito, magiging 10. Pero kasi ipapabaro niya ulit yan. No? So ito magiging 10 na. Pero hindi pwede, kailangan magpapabaro pa ulit siya. Dito na yung magiging 10. Sir, applicable ba yan sa tunay na buhay? Yes. Ito yung applicable. Pag hindi tayo gumagamit ng calculator at nag-solve tayo through paper and paper and ball pen o pencil. Ganito talaga ang pagsosolve. No, ito talaga yung tunay. Nung wala pang mga smartphone, no, usually hindi pa tayo gumagamit ng calculator, hindi pa tayo gumagamit ng ayun nga, yung mga phone na hawak-hawak natin every time. Na ganito ginagawa natin. No, kaya mo naman computein yan, no? Meron kang 500. Usually ganito naman ang nangyayaring scenario talaga, no, sa totoong buhay. Meron kang 500, bumili ka ng grocery tapos namasahe ka. No, so kino-compute mo and then nagba-budget ka. Kasama 'yun yung budgeting, no, sa pang-araw-araw na buhay. So 10 minus 5, yun ay magiging 5. Ito naging 9 na lang siya kanina, tapos minus 2 magiging 7. In decimal, kopyahin mo, ito magiging 9 minus 3 magiging 6, and then 9 minus 1 magiging 8, and then 4 minus 2 yun magiging 2. Ang sagot kanina ni MKI, wow, correct, very good. Very good, very good, very good. Ito ay nakapeso. Okay? So, thank you, no? Tama yung sagot mo, MK. Very good. Next. Ito yung kanyang na left na pera. Money lefts. Next. An ice cream shop sold 15 ice creams for 45.50 pesos each. If the total sale were 482.50, how much is left after subtracting the cost of a rent at 300? O, paano yun? Sabi niya, an ice cream shop sold 15 ice creams for 4.50 each. Okay? If the total sale were 82.5, how much is left after subtracting the cost of the rent at 300? O, paano yun? Paano din iintindihin yun? So, dito kasi, ang ginawa dito is, ito, kung iintindihin nyo, ito ba yan? No? Ayan yun. Tama ba? Pag pinag-multiply mo, magiging ito yan, yung sagot. Okay? So, wala pa kasi tayong, wala pa tayong multiplication, di ba? Addition at saka subtraction pa lang tayo. So, kung ito na yung sabi niya, if the total sales were 182.5, how much is left after subtracting the cost of the rent at 300? So, ang gagawin natin, magsusubtract lang tayo, no? Kasi ito, parang minultiply mo na, tapos ito na yung sagot. No? Kasi wala pa nga tayong multiplication. Okay? So, ito lang, 682.5. Yan ay yung kinita nila, tapos meron silang binabayaran na left after subtracting the cost of rent at 300. No? So, 300.00. Okay? So, pag minus natin yan, so 0 minus 0, 0. And then 5 minus 0, yan ay 5. And then 2 minus 0, yun ay 2. And then 8 minus 0, yun ay 8. And then 6 minus 3, yun ay 3. Okay, so nakapesos tayo. So, ito na yung pera nila, no, na natira. Binawas na yung rent nila. Ito yung rent. No, sa pag tinanong, what is ask? Yung natirang pera. No. Next. Oy, mulit. Sarah ordered a meal for 185.65 and left a tip of 25.5. How much did she spend altogether? No, so, si Sarah umorder ng meal, sabihin natin pagkain yun kung sa fast food, no? And then, ito yon. And then, nag-tip pa siya. Tip meaning, nagbigay pa siya ng pasobra, no? Dahil nagustuhan niya siguro yung service. So, ang gagawin natin doon, altogether, parang addition, ibig sabihin yan. No? Parang, na-expend niya
totally, no? So, in total. So, 185.65, and then itapat mo lang yun dito. Okay? So, addition tayo dito, no? Addition, kasi kailangan natin yung sum nung nagastos niya. So, magkatapat na yung decimal, pwede na tayo mag-add. No? 5 plus 0, yun ay 5. And then, 6 plus 5, yun ay maging 11. No? Carry 1. And then, 155, yun ay 11. Carry 1 ulit. And then, 182, yun ay 11. And then magiging 211.11 pesos. Yung kanyang nagastos doon sa pagkain plus yung nagtip pa siya, no? Sam bought a toy for 89.99 and a game for 245.5. If he paid 400, how much change did he receive? No, so ito, complete muna natin yung mga nagastos niya. Ang given kasi natin is meron tayong si Sam na 400. Okay? Change yung hinahanap natin. So, kailangan, thank you, Miney, no, sa pag-follow sa atin. No? So, itong dalawa na to, kailangan natin ipag-add and then ima-minus natin do sa pera niya. No, kailangan ano muna natin yung expenses niya, no? So, 89.99 and then 245.50. Kailangan i-add natin yan. Okay? Expenses niya pa lang yan, no? So, 9 plus 0, yan ay 9. 9 plus 4, yan ay 14. Carry 1 ka. 1 plus 9 plus 5, yan ay 5 and then 1. 1 plus 8 plus 4, ilan yun? 13. No? And then 1 and then 1 plus 2 yung magiging 3. 335.49 pesos yung kanyang nagastos, no? Para sa pagbili ng laruan tsaka dun sa game. Kung anong game yun, hindi natin alam sa kanya, no? Ang gagawin natin is ma-minus na natin yung 400, no? So, 400 minus 335. Kung mapapansin nyo, wala tayong decimal dito. Tayo na lang maglalagay. Okay? Basta kailangan magkatapat itong ones digit tsaka itong ones digit. Tapos, lagyan natin ng 0, 0. Okay? So, pwede na tayong mag-minus. So, 0 minus 9, hindi pwede. Magbabarrow ka dito. Wala rin siya maipabarrow. Wala rin. Dito ka magbabarrow sa pinaka malapit na meron. So, yung 4 yun. So, gawin mo, magiging 3 yan. Ito, magkailangan niya magpabarrow dito, kaya magiging 9 na lang siya. Kailangan din itong 0 na to magpabarrow. Dapat 10 siya, pero magiging 9 na lang. Ito. So, magiging 9 na lang. Ito, magiging 10. Okay? So, itong mga to, imbis na 10 sila, naging 9 na lang kasi nagpa-borrow sila. So, pwede na tayo mag-minus. 10 minus 9, yun ay 1. And then, 9 minus 4, yun ay 5. Tapos yung decimal, ibaba mo lang dito. 9 minus 5, yun ay 4. And then, 9 minus 3, yun ay 6. And then, 3 minus 3, yun ay 0. Huwag natin isulat, no? So, ito na yung ating answer. So, pagbili niya ng toy, pagbili niya ng game, may 400 siya, 64.51 pesos na lang yung kanyang natira sa pera niya. Next. A runner completed a 5-kilometer race in 15.65 minutes on the first day and 14.95 minutes on the second day. What is the total time for both races? No, so, thank you po sa mag-like, Ma'am Dolores Aguilar. No? So, runner completed 5-kilometer race in 15 and then second day. What is the total time? So, total time, ibig sabihin, pag sinabi natin total, parang addition yun or yung sum, no? Katumbas niyan, sum. So, ito daw, total time ng both races, ipag-add lang natin to. No, kung pareho naman sila ng units na minutes, ipagdiretso na natin na add. Pag magkaiba, kunyari seconds yung isa naman minutes. Kailangan meron tayong papalitan para mag-adjust dun sa isa. Okay? So, naka-minutes naman to. And then, kailangan naka-minutes din. Okay? So, minutes din naman. Pareho namang minutes, no? So, pwede na tayo mag-add. Magkatapat na yung decimal nila, pwede na tayo mag-add diretso. 5 plus 5, yun ay 10. So, lalagyan natin dito yung 0 and then mag-carry tayo dito. 1 plus 6 plus 9, yun ay ilan? 16. So, magiging 6. Tapos, carry 1 mo dito. Magiging 1 plus 5 plus 4, yun ay magiging 10.
Ilagay mo dito and then magiging 30. 30.60 minutes yung kanyang total time sa dalawang race na yon, no? So, ganoon lang kadali ito. Kailangan lang natin, sa word problem is, kailangan master natin yung paano mag-add talaga, yung skill na kailangan dito, and then, kailangan meron din tayong comprehension. Okay? Next. Paul had 1,000 pesos. He spent 350.50 on shoes and 285.75 on a shirt. How much does he have left? Now, so, meron daw 1,000 si Paul. Siguro birthday niya, no? Binigyan siya ng parent niya or ng guardian niya ng 1,000, no? Tapos, ang ginawa niya, bumili siya ng sapatos, bumili siya ng damit, pamporma, no? Para maging presentable si Paul. So, tanong natin is, magkano ba yung natira sa kanya after niyang maggastos ng ganun, no? So, after niyang gastos para sa damit at sapatos. Usually, ganun ang ginagawa natin, di ba? Meron tayong 1,000, bibigay sa atin, pa-birthday sa atin. Then, gagastos natin sa sarili natin, no? Para maging komportable tayo, no? So, testing natin, add natin. Alangan, add mo muna yung nagastos niya. 350.50 and then 285.75. Yun ay magiging, add muna, add. Nakapeso naman pareho yan, no? So, 0 plus 5, yun ay magiging 5. 5 plus 7 ay magiging 12. Lagyan mo dito yung 2, i-carry mo yung 1. So, 1 plus 0 plus 5 yun ay 6. And then 5 plus 8 yun magiging ilan? 13. 1 plus 3 plus 2 yun ay magiging 6. So, yung ang gastos yung total, kasama yung sapatos tsaka yung damit is 636.25. Kaso, hindi pa yun yung final answer natin. Ang kailangan natin malaman kung magkano natira sa pera niya. So, meron siyang 1,000. No? So, doon natin i-minus yung kanyang ginastos. No? 636.25. Okay? Since wala dito decimal point, wala siyang dito, lagyan mo dito ng decimal na 2. Okay? So, 1,000 minus 636.25. Okay, 0 minus 5, hindi pwede. Magbabaro ka dito, walang maipapabaro yan. 0, 0, 0 sila. So, ang gagawin natin, yung kagaya na ginawa natin kanina. So, itong 1, magiging 0 na siya. Wala na siya dyan, no? Pero ito, imbis na magiging 10 dapat to, magiging 9 na lang siya. Kasi papabaro niya dito. Ito, magpapabaro dito, magpapabaro dito, magpapabaro dito. Okay, so, kailangan ito magiging 9, 9, 9. Ito naman magiging 10. Okay, so 10 minus 5, pwede na tayo yun, magiging 5. 9 minus 2, magiging 7. Ilagay mo yung decimal point dito, and then 9 minus 6, magiging 3. And then 9 minus 3, magiging 6. And then 9 minus 6 yun ay magiging 3. Okay? So, ang sagot natin, ayan na. Meron pa siyang matitirang 363.75 pesos after niyang bumili ng sapatos at bumili din ng ang tag doon, sapatos siya, damit. Okay? Tanong kanina, no? Sir, applicable ba yun sa tunay na buhay? Yes, no? Totoo yan. Magana yan sa totoong buhay. Next. Ito naman, a baker sold cakes worth 150.5 in the morning and 245 in the afternoon. What was the total sale for the day? No? Total, pag sinabi natin total, sum, no? So, ito, sa morning, ito sa hapon, ipag-a-add lang natin yan. 150.50 plus 245.75. Basta magkatapat na yung decimal, pwede na tayong mag-add. Dito, hindi tayo nagbabaro kasi addition to. Nagbabaro tayo sa subtraction. No? So, 0 plus 5 yun ay 5. And then, 5 plus 7 yun ay magiging 12. 1 plus 0 plus 5 yun ay 6. And then, 5 plus 4 yun ay magiging 9. 1 plus 2 yung magiging 3. So, yung total na sale niya is 396.25 sa afternoon and sa morning. Down to our last two na. Siguro last two problems na tayo, no? Tom filled his gas tank with 20.75 liters of fuel on Monday and 15.25 liters on Friday. How many liters of fuel did he buy in total? So, ganun pa din. Addition lang din to, no? Okay, so meron ka daw 20.75 liters on Monday and 15.25 liters on Friday. So, kung pareho naman liters, no, pag-add lang natin.
Naka-liters naman pareho yan. So, add natin. So, addition lang tayo dito kasi total, no? Total. Ibig sabihin yan, addition. 5 plus 5 yun ay 0, 1. 1 plus 7 plus 2, yun ay magiging 10. Ilalagay mo dito yung 0 and then ilalagay mo dito ng 1. 1 plus 5, ay plus 0 plus 5 ay magiging 6. And then 2 plus ay magiging 3. So, 36.00 or 36 saktong liters yung nabili ni Tom. No? Next, last number na tayo, no, sa ating decimal addition and subtraction ng lesson. Emily has 500 pesos. She bought lunch for 175.6 and dessert at 78.90. How much money did she have? Ganun pa din, no? So, meron doon si Emily na 500. Diyan natin i-minus yung total nito. Kunin muna natin yung total niyan tsaka total nito. So, 175.6 plus 48.90. So, add natin. Addition yan, no? Pareho naman nakapeso. So, 0, 0. 6, 9 yun ay magiging 5. 1 plus 5 plus 8 yun ay magiging 14. Plus 1. 1, 7, 4 and magiging 12. And then 1, 1, 2 yun ay 224. No? So, 224.5 yun ay total natin. And then lastly, ipag-minus na natin dito. 224.50. So, gagawin natin dyan is lalagyan natin na 0, 0 dito pag magma-minus and then i-borrow na natin to. Borrow ka dito ng 4, ito magiging 9, magiging 9, magiging 9, ito magiging 10. And then, tsaka tayo ma-minus. Oh, wala na pala. So, 0 lang pala to. Ito pala magiging 10. So, 0. Ito magiging 10 minus 5 yun ay ilan? 5. And then, 9 minus 4 yung magiging 5. And then, 9 minus 2 magiging 7. And then, 4 minus 2 magiging 2. So, ayun na yung ating magiging sagot. 275.50. Yun yung natira kay Emily na baker. Baker ba? Yes. So, maraming salamat. Please follow nyo ako sa Sir Tokwa sa Sir Tokwa YouTube channel. No? YT. Okay? So, doon ko ina-upload yung ating mga whole lecture, no? Maraming salamat po. Thank you sa mga nag-follow, nag-like, yun, mga nanonood, and please follow niyo lang po ito. Mga nagpadala ng stars, thank you po very much. See you again sa susunod nating live. Thank you po.